Matthew 24. Ito yung mga paghihirap na daranasin natin sa darating na panahon at nararanasan natin ngayon pa. So we do not ignore. Amen. Mapalad tayo dahil yung nangyayari sa ibang lugar hindi pa natin nararanasan dito. But yet, alam natin na nangyayari na yung mga signs and wonder in these last days. Amen, amen. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano magiging palatandaan ito ng muling pagparito at ng katapusan ng bundok? Itong mga bersikulo na to, alam ko po ilang beses yun na pagdaanan. Pero bear with me, I give you revelation. Amen. Amos 3:7, for it is written, surely the Lord God will do nothing, but He revealed some secret, hidden agenda from the enemy to be exposed. Upang kung tayo man ay makaranas ng katulad na nangyari sa Iran, we will never be empty, we will never be stagnant. Amen. Our faith are increasing. Ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Ibig sabihin, mag-ingat sa kapwa natin. Because some other people maglilid sa atin to lead us astray. Ibig sabihin, ililid tayo sa maling direksyon. Diba, diba? What I said before, ang pahina-hina, surely pa, will lead to destruction. But those who are right in connection, they will lead us into right direction. Amen. Okay. Maraming paparito sa pangalan ko at mapapanggap na sila ay Kristo at marami silang may liligaw. Amen. Sino yung nagsasabi na punta ka dito, nandito si Kristo? Wala namang sambahan na nananampalataya kay Jesus, pero hindi pa na nagsasabi na wala dito si Kristo. Totoo hindi. Amen. Wala namang sambahan na nagsasabi na dito ang simbahan namin anti-Kristo. Wala namang magsasabi. But God give us a power of discernment para ma-discern natin yung doktrina. Pag sinabing doktrina, this is the fighting of principle, Pam. Isipin po natin, bawat sambahan may kanya-kanyang doktrina po yan. Kaya number 1 is great deception in these last days. Bakit maraming maliligaw? Marami rin kasing nagpapaligaw. That's why in these last days, we need to be wise. Glory to the Lord. Colossians chapter 2 verse 8. Sabi dito, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapantayang filosofiya. Ayan. Mga madadayang filosofiya at mga tradisyon na gawa lamang sa paraan ng mundong ito. Filosofiya from science. Aywan ko lang kung may maniniwala dito sa inyo pa. Kasi nung ako ay nag-aaral, ang tinuturo sa eskwelahan, ang tao dahil nagmula saan? Onggoy. Ngayon ba, naniniwala pa rin kayo? So those are philosophy really invented by human intellectual mind lang, not from the Spirit of God. Kaya ingat sa mga produkto ng mga science. Hindi lahat po founded sa Scripture. Okay, mga tradisyon sa pamamaraan ng mundong ito. Proverbs 12:22, lying lips are abomination. Sa Tagalog, ang sinungaling, sabi ng Panginoon, kasuklam-suklam sa Panginoon. Tanong, sino dito hindi nagsinungaling? Amen. Ako rin po, Pam. Nagagawa rin yan ni Pastor. Kaya none of us is qualified sa harapan ng Panginoon. Kung hindi lang tayo mananampalataya, hindi po tayo qualified sa harapan ng Ama. Amen. Ang ibig kong sabihin, kung hindi tayo mananampalataya ni Kristo, hindi tayo titingnan ng Ama. We are still sinner. But the moment we believe in Christ, we are the righteousness and we are the holiness of God. Ang sinungaling daw ay kasuklam-suklam sa Panginoon. But those who are truthful, ang sabi ng Panginoon, kagiliw-giliw siya sa Panginoon. Sa Colossians chapter 3, binasa natin kanina, mga filosofiya at mga tradisyon. Okay, 1 Timothy chapter 4, 1:6. Ito yung mga tradisyon. Malinaw sa sinasabi ng Banal na Espiritu na sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. May pananampalataya, tumalikod lang. Ngayon kayo may pananampalataya. Sa panahon ng gera, may pananampalataya pa rin ba? Kung tunay na sundalo, may pananampalataya. Bakit po pa? Kasi sa panahon ng gera, ang sundalong nasusugatan, lalong tumatapang. Pero kung Kristyanuhan lang, pagdating ng pagtaas ng bilihin, ano na nangyari? Panic na. Di ba, di ba? Nagtaas na ang gasolina. Kaya sabi ko doon sa pastor ako, sabi niya, huwag ka masyadong mag-worry. Sabi niya, bilhin na tayo ng bigas, pataas ang bigas. Okay, bilhin na tayo ng isang sako. Ay, ilan lang tayo kakain. Bilhin lang natin yung maliit lang. Amen. God will provide. Amen. That's why we're in prophetic. We keep on declaring. That's why yung mga dinideclare natin ng Sunday, enough na pa yan for the next 7 days. Kung tama lang yung puso natin sa pagsamba. At huwag natin kakalimutan yung mga declaration natin. Father, in the name of Jesus. Okay, sabayan si Pastor, para masanay tayo. Okay, Ama, sa pangalan ni Jesus, ano man ang deklarasyon namin noong Sunday, as my first day, this is my portion. Amen. So, God reminded us kung ano yung nararapat sa atin, Pam. Di ba, di ba? Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit po, Pam? Susunod sila sa mapaninlang na espiritu at itinuturo ng demonyo. Doctrine of demon. Kung meron doctrine of Christ,
Pag sinabing great deception po, ma'am, saan po yan, ma'am? Primarily, nag-originate po yan sa church. So, it means religious concept. Diba? So, if there is a doctrine of Christ, there is also a doctrine of demon. Katulad ng ang mga aral na ito ay tinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling, walang konsensya. Like Pharisee and Sadducee. Ibinibigay nila yung atang doon sa mga mananampalataya. Diba? Na sila mismo ay parang hindi makabasag pinggan ba? Diba? So, yung nangyayari noon, nangyayari na rin ngayon, Pam. Amen. Hallelujah. Sige po, next verse. Itong isa sa mga doctrine of demon. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain. Sinong sambahan na nagsasabi na pag maglingkod sa Panginoon, kailangan wala kang asawa? Okay. Kaya nagsabi. Okay, pasensya sa ibang pamilya natin. Okay, alam ko maraming mga mananampalataya, pero let the truth shall reveal. Diba? Amen. So, some other religion, pero tama po yung sinabi ni Minister Susan. Pero some other religion, their founder is si Pedro. Diba? According to Matthew chapter 16 verse 18, na ang batong panulukan, I say unto you, Peter, that upon this rock I will build my church. So, sinasabi nila, ang founder nila ay sino? Si Peter. Ay, si Peter man may asawa. Diba? At ilang uri ng pagkain. Sino? Ang pananambahan na nagbabawal ng pagkain. Ayan, kayo na nagsabi. Pero pasensya na sa ibang pamilya natin. Masaktan. Pero pamilya naman tayo dito. Hallelujah. Pero tama yung sinabi ni Minister Susan. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat. Kasi mali yung panalangin natin, mali yung understanding natin. That's why sinasabi natin, bawal ba? Diba? So ano dapat natin gawin? Lahat ng mga biyaya na nasa atin, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yung nakakaalam lang ng katotohanan. Amen. Yung hindi nakakaalam ng katotohanan, mananatili sila sa mga tradisyon, mga doktrina ng demonyo. Masakit man sabihin pa, pero si pastor ganun din dati. Amen. Hindi talaga ako magkain ng dinuguan, hindi talaga ako magkain. Hindi mo talaga mapakain yan. Pero ngayon nakakain na. Pero pag magluto si pastor, hindi na sa nagluto. Kasi nagulat ako, magkain akong dinuguan. Sabi ko, parang jolly ah. Yung parang puro taba. Diba? Kaya ayoko na magkain yung sa si pastor, pag magluto, lami kayo. Diba? Puro laman. Puno pa ng pag-ibig ang pagluto. Gigantahan pa. Diba? Amen. Ganun din tayo, Pam, ha? Palagpakan natin ang Diyos sa buhay. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang itinuturing na masama kung tinanggap natin ng may pasasalamat. Dahil nilinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Okay. Dahil nilinis na ito ng salita ng Diyos, sino ang salita ng Diyos? Ni Kristo. Isa po yan sa pinagbayaran ng Panginoon. Amen. At ng panalangin, at ng confession natin. Amen. Mark chapter 16, ano sabi po doon, Pam? Kahit pakainin ka ng lason, dili ka malason. Bakit po, Pam? You are baptized. Amen. That's why, importante yung mga tinuturo natin sa mentoring, i-absorb talaga natin spiritually. Let the Word of God interpret itself. How to be wise and not to be deceived. Because number 1 is the deception. Paano? Verse 6, sabi dyan, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. Amen. Kaya nandito po si pastor, nagtsatsaga, Pam. Amen. That's why kung papakinggan nyo lagi yung mga teaching ni Prophet, I tell you, Pam, some of it paulit-ulit. Dahil po, mas maganda yung paulit-ulit para po magtanda sa atin. Amen. Simplicity is the best. Sinimplified na po, Pam, ang doktrina ng Panginoon. Amen. Kailangan na lang natin lakaran. Diba? Sinabi sa kanyang salita, magpatawad, wala nang patigas-tigas ang puso. Amen. Pag sinabi ng Panginoon na ipanalangin. Diba? Matthew chapter 5 verse 44, kahit ang kaaway umusig sa atin, ipanalangin natin. Okay. Pag hindi ka nagturo, mananatili kang stagnan. Bakit po, Pam? Dahil natututo tayo sa bawat sharing natin. Ang sabi ng Panginoon, lalago ka rin sa pamamagitan ng katotohanan. Verse 7, huwag mong aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng mga matatanda, mga doktrina pa rin, mga tradisyon. Diba? Lalo na mga Pilipino, totoo hindi. Mayaman tayo sa pamahiin. Okay, di ko na po isa-isahin. Kulang ang oras ko. Marami tayong pamahiin. At mga salita na naririnig lang, na sinasabi lang ng tao. Tulad ng ayan, bawal magsulay kung may patay. Bawal maligo kapag may patay.
Grabe pala. Kayo ko lang narinig yun, Ano ba? Ano lang? Magpagpag. Hallelujah. Amen. So, those are doctrinal belief na hanggang ngayon, yung mga believer noon, grabe ang penitensya nila sa paniniwalang yon. Di ba? Sino nakakita nung last week, nung celebration ng sinasabi nilang Holy Week? Amen? Literally, wala talagang sinasabi, wala talagang unbiblical yung Holy Week. Di ba? Those are tradition. Kasi lahat ng araw sa Panginoon is holy. Di ba? Ang dapat gunitain natin, kung if it is the time na kung saan pinako si Kristo, nire-remind lang tayo ng Panginoon na mabalik tayo sa tamang pananampalataya. Yan lang po ang gusto ng Panginoon. There are a lot of deception in these last days. Maraming nagkakasakit dahil sabi daw, may diabetes ako, may high blood ako, kasi nasa lahi namin. Pag prophetic yung understanding mo, di ka dyan maniniwala. That's why we need to break those traditional understanding. This is not the wisdom from the Lord. Yung iba pa, malamig ang panahon. Kaya, nilalagnat ako, tinatrangkaso. Di ba? Sinisisi mo yung panahon. Yung taong yan, broken family, sure ako, kasi pinanggalingan niya, broken family din. That's why, sabi ng Panginoon, kung ituturo mo sa kanila, kaya po tayo nagtuturo ng ganito. Dahil kung walang magtuturo, hindi rin tayo lalago. Wala rin makakaalam. Amen. Kung walang mag-share, wala rin matututo. Hallelujah. Palakpakan natin yung Diyos sa buhay. Matthew 24, okay, verse 6 tayo. Sabi dito, ano yung muna pa? Great deception. So, verse 6 tayo. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng digmaan. Nangyayari ba ngayon pa? Okay, so talagang we are in the last days. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari mga bagay nito. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Sabi niyan, verse 7, maglaban-laban ng mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom, lindol, at mas maraming mga dako sa lugar. Amen. So, ang nangyayaring gera ngayon pa, that is, amin, o taghirap, tagutom po yan. Kaya tingnan nyo po ngayon, mas tumitindi yung krimen ngayon. Bakit po? We are in the survival mode. Amen. That's why, here in prophetic, we need to command blessing. Hallelujah. The moment you declare with me, para masanay tayo. Father, in the name of Jesus, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of the prophet of this nation, the God of Chao family, the God of my family, the God of mine, I will inherit the blessing, the Abrahamic blessing. That's why I am blessed. I am being fruitful in the midst of crisis. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Keep on declaring. Bakit po pa? And sulat nyo na, Genesis chapter 26, na kung saan si Isaac, ano nangyari kay Isaac? Nagkamali din po siya, Pam. Nagkaroon ng tagutom sa Palestine, sa lugar ng Gigar. Nung nagkaroon ng tagutom, aalis na sana si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, Isaac, huwag kang umalis. Diyan mismo, pagpapalain kita. Amen. Dumating sa punto na kung saan yung hari ng Palestine na si Abimelech nagsilo sa kanya. Dahil ang sabi kay Isaac, mas mayaman ka na ngayon kaysa sa amin. Amen. Hallelujah. That's why, naalala ko yung declaration ni Prophet. In this time of famine, in this time of crisis, sino ang ready to receive the 100-fold blessing? Hallelujah. Hallelujah. Taas sa mga kamay. Hallelujah. Okay, declare with me, I will receive I will receive 100-fold 100-fold blessing. blessing. What the enemy What the enemy stolen has stolen against me, against me, be restored. Be restored in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pag alam mo, Pam, yung identity mo, pag alam mo yung karapatan mo, karapatan natin yan, Pam. This is the Abrahamic law, Abrahamic covenant. Amen. Hindi tayo magugutom, Pam. Amen. Kapitik-pitik na yung ano ko, yung aking motor. Sabi ko, Lord, malayo pa yung gasolinahan. One bar na lang siya nagapitik-pitik. Pray ako, Lord, huwag matuyak eh. Baka pag natuyan, bago ito, first time matutuyuan. Lord, I declare. Lord, thank you, Lord. I declare multiplication. Lord, I declare in your word kung paano nyo pinarami yung tinapay at isda. Aha. Mamaya-maya, nagdalawang bar. Hallelujah. Amen. Sabi ko, Lord, salamat. Isang bar yun, nagdalawang bar. Amen. Hanggang makarating ako doon sa gasolinan, dalawang bar pa rin. Ano ba yan? Miracle o hindi? Sometimes yung miracle natin, hindi natin na-appreciate. That's why, hindi tayo sanay sa miracle. Amen. We can command blessing. Hallelujah. Okay, verse 7. Maglaban-laban, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa maraming lugar. Tandaan nyo pa, matagal na pinopresiya ang big one. Hindi pa yan nangyayari. Anytime soon, pwedeng mangyari yan. Are we prepared, Pam? Are we prepared? That's why this kind of understanding, ipasok talaga natin sa ating huna-huna. Isaya yon. Amen.
You are the covenant keeping God.